Yeah, bring you home. Yeah, come on. Magandang araw! Ako si Teacher Annaliza, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6. Samahan ninyo akong tuklasin at pag-aralan ang mga pangyayari at kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas. Ang tatalakayin natin ngayong linggo ay mga dahilan at pangyayaring naganap sa panahon ng himagsikang Pilipino. Para sa ating most essential learning competencies, nasusuri ang mga dahilan at pangyayaring naganap sa panahon ng himagsikang Pilipino. Sigaw sa Pugad-Lawin, Tejeros Convention at kasunduan sa Biak na Bato. Ang una nating tatalakayin ay tungkol sa sigaw sa Pugad-Lawin. Nakipaglaban ang mga Pilipino sa mga mananakop na Espanyol dahil sa kanilang masidhing pagnanais ng kalayaan. Bagamat maraming kakulangan sa armas at kaalaman sa pakikipaglaban, ay ipinagpatuloy pa rin nila ang pakikibaka upang matamo ang kanilang layunin. Pag-aaralan at tutuklasin natin kung paano unti-unting nagkaisa ang mga Pilipino upang isulong ang revolusyon at ang mga pangyayari upang matamo ang hinahangad na kalayaan. Masusuri mo rin sa mga aralin kung naging matagumpay ba ang mga Pilipino sa pagtatanggol laban sa mga mananakop na Espanyol. Sa nakaraang aralin ay pinag-aralan natin ang pagkakatatag at pagkabigo ng mapayapang kilusang propaganda. Gayon din ang pagkatatag ng katipunan, ang naging parte nito sa pagsulong ng revolusyon at ang dahilan ng pagkabunyag nito. Ngayon naman ay ating tatalakayin kung paano unti-unting nagkaisa ang mga Pilipino upang isulong ang revolusyon at ang mga pangyayari upang matamo ang hinahangad na kalayaan. Nang mabunyag ang katipunan ay nagtago muna ang ibang katipunero upang hindi sila mahuli. Galit na galit ang mga Espanyol nang matuklasan ang katipunan. Ipinag-utos ni Gobernador General Ramon Blanco na hanapin at hulihin ang mga kasapi ng lihim na kilusan. Agad nagtawag ng pulong si Bonifacio ng kataas-taasang kapisanan noong ika-24 ng Agosto 1876 sa kamalig ni Tandang Sora sa Bahay Toro, Caloocan. Kasama sina Emilio Jacinto, ang utak ng katipunan, at Procopio Bonifacio, ang kapatid ni Andres Bonifacio, at iba pang kasapi. Makikita sa larawan si Melchora Aquino o Tandang Sora. Siya ay tinagurian ding ina ng katipunan. Pinakain at ginamot niya ang mga sugatang katipunero. Maraming sumuporta kay Andres Bonifacio dahil mahusay siyang pinuno. Nagkasundo sila na ipagpapatuloy ang paghihimagsik. Hindi na sila natatakot o nangangamba bagkos ang pagnanais na makamit ang kalayaan ay nasa puso nila gamit ang dahas at armas. Noong ika-23 ng Agosto 1876, nagkita-kita ang mga katipunero sa Pugad-Lawin. Sa utos ni Bonifacio, sabay-sabay inilabas ng mga katipunero ang kanilang sedula at pinunit ito ng buong pagmamalaki at katapangan. Sumigaw sila ng sabay-sabay. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Mabuhay! Ito ang unang sigaw ng himagsikan na lalong nagpaalab ng damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Handa na nilang ibuwis ang kanilang buhay para sa kalayaan mula sa mga Espanyol. Sunod-sunod ang mga labanang nangyari. Pinangunahan ito ng Maynila hanggang sa nakipaglaban na rin ang mga karatig na lalawigan gaya ng Cavite, Batangas, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Laguna at Nueva Ecija. Ang 8 lalawigan na nanguna sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumisimbolo sa 8 sinag ng araw sa ating watawat. Nag-aalab ang damdamin ng mga Pilipino. Ang pagbubuwis ng buhay ay isang malaking karangalan para sa kanila. Ganito kamahal ng ating mga ninuno ang ating bayan. Dugo at pawis maging ang kanilang sariling buhay ay handa nilang ialay para sa bayan. Kahit mahirap at masakit ay ginawa ng mga katipunero ang lahat upang makamit lamang ang minimithing kalayaan. Ang susunod ay ang mga pangyayari sa kumbensyon sa Tejeros. Nakita natin kung paano nagtulungan at lumaban ang mga Pilipino makamit lamang ang minimithing kalayaan. Ngunit ang pangyayari sa kumbensyon sa Tejeros ay isang malungkot na pangyayari sa ating kasaysayan. Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Uso na rin noon ang diskriminasyon.
Nagkaroon ng dalawang grupo ang katipunan. Ang kilusang itinatag ni Andres Bonifacio na naglalayong matapos ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas sa paraan ng himagsikan ay nagkawatak-watak ang mga miyembro nito. Hindi maiwasan na magkaroon ng dibisyon, away, samaan ng loob at inggit ang bawat isa. Sa kabilang banda, dumami ang kasapi ng katipunan mula Maynila hanggang sa mga karatig lalawigan. May iisang layunin ang katipunan. Ito ay ang makalaya ang Pilipinas sa pananakop ng mga Espanyol. Ang mga kasapi nito ay mula sa iba't ibang antas ng lipunan. May mayaman at mahirap, may nakapag-aral at hindi, pero lahat sila ay handang ialay ang buhay para sa bayan. Ngunit dahil sa hindi pagkakaunawaang personal at politikal ng ibang kasapi ng katipunan, ay nagkaroon ito ng dalawang grupo. Sumibol ang alitan at pagkakawatak-watak nito. Ang himagsikan sa Cavite ay nagsimula noong ika-31 ng Agosto 1876. Laging nananalo ang mga Pilipino sa labanan dahil dito sumikat ang Cavite sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Naging sentro ito ng labanan. Bagamat nanalo sa mga labanan ay nahati naman ito sa dalawang pangkat, ang Magdalo at ang Magdiwang. Nagkaroon sila ng alitan na naging malaki ang epekto sa himagsikang Pilipino. Noong ika-31 ng Disyembre 1876, nagkaroon ng kombensyon sa Imus na naglayong pagkasunduin ang dalawang pangkat ng mga katipunero. Nais ng Magdalo na palitan na ang katipunan ng isang pamahalaang revolusyonaryo, isang bagay na mahigpit na tinutulan ng Magdiwang. Ngunit natapos ang kombensyon ng walang napagkasunduan ang dalawang pangkat. Dahil bigo ang pagpupulong sa Imus ay nagkaroon muli ng pagpupulong sa Tejeros. Ang kombensyon ay naglayo na muling pagkasunduin ang dalawang paksyon ng mga katipunero sa Cavite sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Ka-22 ng Marso 1877, nagkaroon ng kombensyon sa Casa Hacienda de Tejeros sa San Francisco de Malabon kung saan ay nagkaroon ng isang halalan upang formal na ideklara ang katipunan. Narito ang mga pangalang nagwagi sa halalang ginanap sa kombensyon sa Tejeros. Ang pagkapanalo ni Bonifacio ay tinutulan naman ni Daniel Terona, kasabay ng pang-iinsulto sa kakayahan ni Andres Bonifacio. Ayon dito, hindi karapat-dapat si Bonifacio sa posisyon bilang direktor ng interior dahil ito ay hindi isang abogado. Dahil hindi nagustuhan ni Bonifacio ang pagtutol at pang-iinsulto ni Terona, ay ipinahayag niyang walang bisa ang naganap na pagpupulong. Sinundan ang deklarasyon na ito ng paglabas ng isang petisyon, ang Acta de Tejeros na nilagdaan ng 44 na kasapi ng katipunan. Nakasaad sa petisyon na ito ang mga dahilan kung bakit hindi katanggap-tanggap ang resulta ng naganap na halalan. Bagamat nagkaroon ng petisyon, ipinagpatuloy pa din ng mga bagong halal na pinuno maliban kay Bonifacio ang panunumpa sa Santa Cruz, Malabon, Cavite. Dahil sa pangyayaring ito ay nakita natin na dahil sa hidwaan sa pagitan ng mga katipunero ay nagdulot ng kahinaan ng kilusan at pagkabalam ng kalayaan. At ang huli ay ang mga pangyayari sa kasunduan sa Biak na Bato. Ang pagnanais ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling pamahalaan ay lalong nag-igting sa mga sunod-sunod na labanang naganap sa iba't ibang panig ng bansa. Isa ang San Miguel, Bulacan sa mga lugar kung saan ang mga bayani natin ay nagtungo at namalagi. Sunod-sunod ang mga labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol pagkatapos ng unang sigaw sa Pugadlawin at kombensyon sa Tejeros. Kasabay nito ang sunod-sunod din ang pagkatalo ng iba't ibang lugar sa bansa, kabilang ang grupo ni Emilio Aguinaldo sa Cavite. Dahil dito, sila muna ay umatras at nagtungo sa Talisay, Batangas. Kalaunan, nagtungo sila sa San Miguel de Mayumo sa Bulacan upang maiwasan ang malaking grupo ng mga Espanyol na tumutugis sa kanila. Maraming Pilipino na ang mahina, sugatan, nagbuwis ng kanilang buhay dahil sa igting ng kanilang pagmamahal sa bayan. Kinailangan nilang umiwas sa mga Espanyol upang makabawi ng lakas at makapag-isip ng paraan kung paano magwawagi sa himagsikan. Pinulong ni Emilio Aguinaldo ang mga pinuno ng hukbo upang bumuo ng saligang batas na mayroon ang isang malayang bansa.
Ang konstitusyon ng Biak na Bato ay isinulat ni na Isabela Artacho at Felix Ferrer. Pinagtibay ito noong ika-1 ng Nobyembre 1877. Sinasabing kinopya lamang nila ito sa Konstitusyon de Jimaguayo ng Cuba. Kaalinsabay nito na nagwakas ang katipunan at napalitan ng isang pamahalaan na may konstitusyong sinusunod. Nawala man ang samahang KKK, ngunit ang mga kasapi nito ay patuloy pa ring nakipaglaban sa mga Espanyol. Naitatag ang Republika ng Biak na Bato nang matapos na mapagtibay at itatag ang saligang batas. Si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo at Mariano Trias bilang pangalawang Pangulo ang nahalal sa Republika sa Biak na Bato. Nagtagal lamang ng ilang buwan ang Republika ng Biak na Bato dahil noong ika-15 ng Disyembre 1877 ay nagpatawag ng negosasyon si Gobernador General Primo de Rivera sa pangkat ni Emilio Aguinaldo kung saan namagitan si Pedro Paterno, isang mestizo. Sa negosasyon na naganap ay nakipagkasundo si Aguinaldo sa mga mananakop at nilagdaan ang kasunduan sa Biak na Bato na naglalaman ng mga sumusunod. Una, pagpunta sa Hong Kong ng mga pinuno ng revolusyonaryo at pagtira dito. Ang sumunod ay ang pagbayad ng Espanya ng 1,700,000 Mexican peso sa mga revolusyonaryo at kanilang pamilya. Ayun din ang pagsuko ng mga armas at sandata ng mga revolusyonaryo. Patitirang 200,000 ay kapag inawit ang Tejum o awit ng pasasalamat at kapag naipahayag na ng Gobernador General ang pangkahalatang amnestiya. Din ang pagbayad ng Espanya ng 700,000 sa mga sibilyan na nagdusa sa himagsikan. Dahil sa patuloy pa rin ang pakikipaglaban sa mga Espanyol ay hindi rin nasunod ng mga Espanyol ang kasunduan at hindi rin ibinigay ang natitirang halaga o salapi. Tanging 600,000 Mexican peso lamang ang ibinigay nito. 400,000 ang napunta kay Aguinaldo para sa mas malaking labanan. 200,000 naman ay napunta sa mga revolusyonaryo at kanilang pamilya. 24 ng Disyembre 1877, lumisan patungong Hong Kong sina Aguinaldo kung saan nagtatag sila ng hunta, isang pagpapatuloy ng kanilang revolusyon at pagkilos para sa kalayaan mula sa mga Espanyol. Walang inuurungang laban ang mga Pilipino kahit na ito man ay pagsasakripisyo na malayo sa sariling pamilya at sa sariling bayan. Ng paglalahat, ang sigaw sa Pugad Lawin ay isa sa mga patunay ng matinding pagnanais ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan mula sa mga Espanyol. Hindi lamang ang pagpunit ng sedula ang dapat bigyang diin sa unang sigaw. Gayon din ang mga pagpupulong at pagpaplano ng mga katipunero upang itaguyod ang revolusyon. Ang layunin naman ng konbensyon sa Tejeros ay upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang pangkat ng katipunan sa Cavite at upang bumuo ng isang revolusyonaryong pamahalaan. Ngunit sa halip na magkaisa, lalo pang tumindi ang hidwaan na humantong sa pagkamatay ni Andres Bonifacio. Kasunduan sa Biak na Bato naman ay isinagawa upang magkaroon ng kapayapaan sa bansa. Ngunit ang kawalan ng tiwala sa parehong panig ng mga Espanyol at Pilipino ang naging dahilan upang mabigo at muling sumiklab ang digmaan. O mga bata! Tapos na ang ating aralin. Maghanda na sa maikling pagsusulit. Para sa ating pagsusulit, isulat ang titik ng tamang sagot.
Shout out sa mga pupils na laging nanonood ng aking learning videos. Thank you sa inyong lahat. At diyan nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli! Paalam!